Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-interesanteng approach sa isa sa mga matagal ng problema ng bansa natin, ang infrastruktura. May isang bagong paraan na tila nag-aalok ng mabilis na solusyon. Isipin niyo to, isang problema na dekada na nating tinitiis, pero yung solusyon, ilang araw lang daw kayang gawin. Teka, paano nangyari yon? Yan ang alamin natin. So bago tayo dumiretso sa solusyon, kailangan muna nating intindihin kung gaano kalaki yung problema. At magsisimula tayo sa isang krisis na pamilyar sa marami sa atin, ang sitwasyon sa ating mga classroom. Ito yung realidad para sa milyong-milyong estudyanteng Pilipino, di ba? Yung matagal ng kakulangan sa classroom. At ang direktang epekto niyan, siksikan, overcrowded, na syempre nakakaapekto sa kalidad ng pag-aaral. Kaya naman kailangan talaga ng mabilisang aksyon dito. Okay, so mula sa problema, punta naman tayo sa isang napaka-promising na sagot. Tingnan natin kung paano posible makapagtayo ng mas mabilis na kinabukasan gamit ang isang makabagong teknolohiya, ang modular construction. So ano ba tong modular construction? Well, isipin nyo, parang high-tech na Lego para sa mga totoong building. Yung mga pader, sahig, pati bubong, lahat yan ginagawa na sa loob ng isang factory, so kontrolado yung quality. Tapos pag ready na, dadalhin na lang sa site para i-assemble. Ang bilis, di ba? At dito talaga makikita yung magic niya. Yung dating inaabot ng buwan, minsan maraming buwan para magtayo ng isang istruktura, ngayon, ilang araw na lang ang pinag-uusapan. Grabe yung diferensya sa oras, at yan yung pinakamalaking advantage nito, lalo na't urgent yung pangangailangan. At ito pa, hindi lang to basta-bastang konsepto ha. Kasi itong bagong teknolohiya na to, napansin na at sinusuportahan ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno natin. Actually, noong Marso 19, 2026, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang pumunta para inspeksyonin yung planta sa Bataan. Kasama niya si Education Secretary Sonny Angara at maging si Engineer Francis Lloyd Chua. So, pag andyan na sila, alam mong seryosong usapan na to. At ang ganda ng binitawang salita ng Pangulo, ang punto niya, hindi raw ito shortcut para makatipid sa quality. Sa halip, isa itong tulay, isang mabilis na solusyon para masigurong may maayos na lugar na mapag-aaralan ng mga bata habang hinihintay pa yung mga permanenteng gusali. Ngayon, dito nagiging mas exciting. Dahil yung potential ng teknolohiyang ito, hindi lang pala para sa mga eskwelahan. Pwede kaya itong maging blueprint para sa mas malawak na pag-unlad ng buong bansa? At dito natin makikita kung gaano ito ka-flexible. Nagsimula tayo sa mga classroom, di ba? Pero yung parehong proseso pwedeng gamitin para sa pagtayo ng mga opisina at maging ng mga bahay. So yung pilot project na to sa edukasyon pwedeng maging template para sa mas mabilis na pag-unlad sa iba't ibang sektor sa buong Pilipinas. Kaya ito yung iiwan naming tanong sa inyo. Sa harap ng napakaraming problema sa infrastructure na matagal na nating kinakaharap, ito na kaya yung susi? Yung magbubukas ng pinto para sa isang bagong era ng mabilis na development para sa Pilipinas? Ang sagot, baka unti-unti nang binubuo ngayon. Isang modular panel sa bawat pagkakataon.